mga kaibigan, ang ganda mga kaibigan eh, sinabi dito. Kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway. Di ba, klaro mga kaibigan, di ba? Kailangan lang talaga natin ay obey. Sundin lang talaga natin ang Diyos para nga, imagine, pasusukuin niya ang kaaway natin eh. So, halimbawa, kung meron tayong kaaway, halimbawa, merong nag-ano sa atin, meron diyang mga tao na galit sa atin, bakit tayo matatakot? May Diyos tayo eh, sinusunod natin ang Diyos. Dudinggin ng Diyos ang ating mga dasal, di ba? Kung may galit, no? Kung meron tayong kaaway. Pero sa bagay, tayo, we have our enemies kasi yun ang sinusunod natin. Ngunit yung enemies natin, mga kaibigan, no? Kung walang Diyos, siyempre, nagkikimkim ng galit at gustong gumanti, hindi tayo maano. Yun nga ang sinasabi ko na pag may Diyos tayo sa buhay natin mismo, hindi tayo matatakot. Kahit ano pa yan, tao pa yan, or spiritual na bagay. Yun pala yun mga kaibigan eh. Kasi mayroong spiritual world na hindi talaga natin yan sila nakikita, no? Na pwede tayong saktan. Ngunit may Diyos tayo na dinadala, hindi yan sila makakalapit sa atin. Yan po yan mga kaibigan, kahit na ano pa yung gagawin nila. At sinabi dito, kung ang mga mapagtanim sa Panginoon ay nagsisisuko sa Kanya. The haters of the Lord should have submitted themselves unto Him. So kung meron tayong galit sa Panginoon, ganito ba yun? Kung may galit tayo sa Panginoon ay dapat submit, susuko tayo, surrender, be humble, huwag tayong magalit sa Panginoon dahil tayo lang din naman ang ano ba yun? Tayo lang din ang magdadala no ng mga problema. Kasi Panginoon yan eh. Di ba yung rebellious people ba mga kaibigan, yung ayaw sumunod sa Panginoon? Yun yung nanawaan ko dito. Kaya mga kaibigan, sundin natin ang Panginoon mga kaibigan dahil God is so amazing talaga. Para sa akin mga kaibigan, so amazing talaga ang Diyos. Iwan ko ba? Sobrang amazed na amazed ako kay Lord.